At kaugnay po sa advertisement na yan ng BIR, makakapanayam natin ngayong umaga si Dr. Leo Olarte, ang presidente po ng Philippine Medical Association. Magandang umaga po, Dr. Olarte. Magandang umaga sa iyo at sa lahat mong tagapakinig sa buong mundo at buong Pilipinas. Dr. Olarte po. Okay, Dr. Olarte, ano pong reaksyon ninyo dito sa inilabas po na ad ng BIR na tila mas malaki daw ang binabayarang buwis ng mga guro kumpara doon sa mga doktor? Talaga pong nadismaya po ang mga doktor, napahiya po kami kasi hindi naman po totoo na ang mga doktor ay nagbabayad ko ng maling buwis o hindi tamang buwis, no? Mayroong mangilan-ilan, no? Isa, dalawa, tatlo na mga mga doktor na hindi nakapagbayad, pero should not be a sweeping or generalized accusation na ang mga doktor ay tax evader. Yung ganun po na smear campaign or paninira po o para ilalagay po sa kahiyaan ng mga doktor ay hindi po pagdudulot ng magandang resulta. Pero sir, ang sinasabi po ni BIR Commissioner Kim Henares, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Kung nagbabayad naman daw po kayo ng tamang buwis, hindi raw dapat maapektuhan ang mga doktor sa naturang ad. Maapektuhan po nga, kahit yung nagbabayad ng mga tamang buwis ng mga doktor, lahat mo po ang mga doktor na nagbabayad ng tamang buwis po, naapektuhan po sa ganong smear campaign because generalized po yung accusation. So, kung sana po i-shift po sa magandang positibo ang strategiya ng pagkampanya sa pagkoleksyon po ng buwis sa mga doktor o mga professionals. Alam niyo po, kami ay educated, madali po kaming kausapin. Ang importante lang po dyan is to see to it, to ensure, to assure us na ang ating buwis po na binabayad will be used legally at hindi po ito mapunta sa sariling bulsa ng ating mga government officials. Yun po ang dapat gawin ng BIR, shift sa strategy nila in a positive way. Inspire patriotism and love of country para po kami ay maudyok na magbabayad po ng mga buwis. Okay sir, pero ang sinasabi po ni BIR Commissioner Kim Henares, binase naman daw po nila itong ad na ito dun sa kanilang mga opisyal na datos at saka mga reklamo na kanilang natatanggap na meron daw talagang significant discrepancy sa buwis na binabayaran ng mga doktor at sa kanilang kinikita. Kumbaga malaking kinikita pero maliit ang binabayarang buwis kumpara sa mga teacher na mas akma daw yung kung ano yung kinikita nila, ganun yung binabayaran nila. Alam mo, yung pagkukwenta po ng buwis, hindi po ang mga doktor ang nagkikwenta o nagkukompute sa pagbabayad nila sa buwis. Mayroon po sila mga accountant, no, na nagkikwenta. No? Kung yun ang sinasabi ng accountant nila na ito ang babayaran ninyo, yun ang binabayaran ng mga doktor. Hindi po kasi ang mga doktor mismo ang gumagawa ng kanang income tax. So, maaaring mayroong, hindi naman tayo perfecto, no? And also pwede rin, kahit tama po yung sinasabi ni Commissioner Henares, no? These people are misinformed. Maaaring hindi po sila member ng PMA. There are about 120 to 130,000 doctors in the whole Philippines registrado po sa PRC. Pero out of that, 35,000 lang po ang members in good standing ng PMA. Pero kung gagawan mo ng sweeping accusation, pati po yung mga nagbabayad po ng tamang buwis at sa tamang panahon po, naapektuhan po because it will affect the good name, the general image, reputation ng medical profession. So sir, ano po ang panawagan ninyo kay BIR Commissioner Kim Henares? I-consider po nila na ang mga doktor po ay hindi pabigat po sa ating Pilipinas. Ang doktor po maaasahan na magbabayad po ng buwis. We are very willing to pay. Pera-pera lang po yan. Babayaran po ng mga doktor ang buwis nila. Just give them the proper inspiration and consider them as a group of professionals who are very much willing to help this country prosper and succeed. So, and kami po ay always ready. Nagbuhis po kami ng aming buhay. Nagbigay po kami ng mga sariling pera namin
sa Typhoon Yolanda, ito hindi po namin binawas ito sa aming buwis na babayaran. Opo, Ang opo. laki po ng nagastos namin Opo. sa pagbigay ng mga gamot, mga pagkain, mga tubig, Opo, sir. personal, professional services to victims of Typhoon Yolanda. Dapat po makonsider nila po, hindi po pabigat ang mga doktor. sa So Pilipinas. hihingi po, are you asking for a public apology or for them to pull out the ad, sir? Well, mas maganda nga po yan, no? But I understand their situation. Alam ko naman maganda rin po ang intention ng commissioner natin to collect the right access. But the end does not justify the means. No? Yung means po to collect through a smear campaign is only appropriate for criminals. So yung mga hardened criminals o yung talagang mga tax evaders. Pero hindi po applicable sa mga doktor yan o mga professionals or highly educated. Alright. Mga sensitibo po kami. Opo. We are good citizens, law-abiding. Alright, Mahal po maraming- namin ang aming bayang Pilipinas. Magbabayad po kami ng buhis. Ibahin lang po yung strategy. Maraming salamat po, Dr. Leo Olarte, President ng Philippine Medical Association.